Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga ang bagyong Isang. Pero tinututukan naman ngayon ang bagong low pressure area na inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Binabantayan ng PAGASA ang isang low-pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Sa ngayon nga po, itong low pressure area na nasa eastern side ng Mindanao ay naging high chance na po na mag-develop bilang isang bagyo sa loob po ng 24 oras. So kung maging bagyo man, tatawagin po natin ito sa pangalang Jacinto. At sa ngayon po ay kahit malayo pa po ito sa kaulapan ng ating bansa, ay nagdadala na po ito ng mga pag-ulan. Dito po sa may eastern section ng Mindanao, malayo pa po ito sa ating kalupaan pero meron na po itong epekto sa ating bansa. Ayon sa PAGASA, sa susunod na 2 hanggang 3 araw, mas maraming lugar ang maaapektuhan ng trough ng naturang LPA, kabilang ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga at Davao Region. Kaugnay nito, nananatiling naka-blue alert ang mga operation center ng NDRRMC, habang tiniyak ng Office of Civil Defense na sapat ang mga pre-positioned relief goods at nakaantabay ang response teams. Base ta rin nga po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang paghahanda ay gagawin na ito talaga natin as a way of life natin. Hindi lang porket merong paparating saka tayo maghahanda. Dahil sa tuloy-tuloy na epekto nitong iba't ibang weather disturbance sa ating bansa. Sa kabila nito, wala namang naitalang malaking pinsala sa infrastruktura o agrikultura matapos ang pananalasa ng bagyong Isang at epekto ng habagat. Sa kabutihang palad, wala pang naiuulat at sana po wala nang dumating na ulat ng mga damages, especially sa agriculture. Ang naiulat pa lang po sa atin, sa NDRRMC, ay ito nga pong nag-preemptive evacuation nung sa araw sa Bicol region. This is about 643 families. Sa Metro Manila, nagdulot din ng pagbaha ang malakas na pag-ulan, kaya nagsuspinde ng klase ang ilang lungsod tulad ng Maynila, Pasay, Makati at Parañaque. Git ng PAGASA, hindi nagkulang ang mga LGU sa pagdedesisyon. Nagko-coordinate naman din tayo sa ating mga LGUs. They were making decisions sa kung anong available data at the time. Nagbe-base lang sila sa mga information na meron sila at the time. Samantala, pansamantalang binuksan ng isang gate ng Binga Dam sa Benguet upang kontrolin ang water level. Bagamat maliit lamang ang binubugang tubig, babala ng PAGASA, huwag pa ring maging kampante ang mga nasa tabing ilog. Isang gate ang nakabukas, 0.3 meters ang opening at nasa 37 cubic meters per second. So based po sa kakayahan ng ilog, Agno River na mag-carry ng tubig, maliit lang po ito, pero hindi ibig sabihin nito wala na itong effect. Paalala ng mga otoridad na laging unahin ang kaligtasan at huwag mag-atubiling lumikas kung delikado ang sitwasyon. Kahit wala pang anunsyo ng klase o bagyong idineklara, mas mainam ang maagang pag-iwas kesa sa huling paghanda. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.